Nagkomento ang Malacanang sa paghambing ni Senator Judge Robin Padilla sa mga bayaning gumamit ng alias at sa mga nakatanggap umano ng confidential funds. Giit ng palasyo, magkaiba ang nagtatago sa pagkakakilanlan para sa bayan at ang nagtatago para sa bayad. Para po sa Detalye Live mula sa Malacanang, may Express Report si Maricel Halili. Ano ba ang reaksyon ng Malacanang dyan sa sinabi ni Senator Padilla? Ruth, yan nga mismo yung sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro nang hinga ng reaksyon tungkol dito sa naging pahayag ni Senador Robin Padilla kahapon. Sabi ni Jose Castro, ang alias noon ginagamit para sa bayan habang ang alias ngayon ginagamit para sa bayad. Matatandaan kasi natin kahapon na ikinumpara ni Senador Robin Padilla na noon pa daw araw, panahon ng ating mga bayani ay ginagamit na yung alias. So hindi na nababago yung, o hindi na naiiba yung ginagawa ngayon na paggamit ng alias. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi niya i-judge etong naging pahayag ni Senador Padilla sa impeachment court kahapon dahil may karapatan naman daw ang senador na sabihin kung ano man yung gusto niyang ipahiwatig. Pero maigi raw na bigyang diin yung pagkakaiba ng alias noon at ngayon para na rin daw sa edukasyon ng ating mga kabataan. Noon daw kasi yung ating mga bayani gumagamit ng alias para sa bayan pero walang bayad. Ngayon daw yung ating mga informant mukhang nagdadalawang isip pang magbigay ng impormasyon kung walang bayad at sila rin yung gumagamit ng alias. Pangalawa, noon daw yung mga bayani natin na gumagamit ng alias, sigurado ka raw na nag-e-exist na tao. Ngayon daw, yung mga gumagamit ng alias, hindi ka sigurado kung tao o multo. Narito ang sinabi ni Jose Claire Castro. Para bigyang kaalaman ang ating mga kabataan at ang ating mga kababayan. Unang-una, makikita po natin ano ba yung pagkakaiba ng mga bayani noon sa mga pangalan ng mga di umano dito sa mga resibo. Pero hindi naman nangangahulugan na issue, sabi nga ng prosecution ay non-issue daw ang mga aliases. Pero doon pa rin naman tumutungo ang katanungan. Siguro ang mga bayani noon ay lumalaban para sa bayan nang walang bayad. Pero yung mga tumutulong na mga informant, informer, sa kasalukuyan, mukhang hindi kikilos ng walang bayad. Ruth, usapang Duterte pa rin pero sa pagkakataong ito, reaksyon naman dun sa naging pahayag ni Congressman Pulong Duterte. Hinamon kasi ng Malacanang itong si Congressman Pulong na isubite yung mga hawak niyang dokumento tungkol sa flood control sa Davao sa pamahalaan para masiyasat at malinawan kung ano nga ba ang totoo. Sinabi yan ni Jose Castro kasunod nga noong pagkontra ni Congressman Pulong Duterte sa naunang pahayag ng Ombudsman na epicenter ng flood control corruption ang Davao. Sabi ni Congressman Pulong, meron siyang dokumento para maipakita na nakumpleto yung mga flood control projects sa ilalim ng kanyang pamamahala. Ang sabi dyan ni Jose Castro, mahirap daw kasi nung ipatawag siya ng Independent Commission for Infrastructure o yung ICI, binaliwala naman daw ito ng nasabing kongresista at hindi naman naisumite ang dokumento. Kaya mas maigi daw ngayon, ibigay ang dokumento para inawan kung ano talaga ang nangyari at makita kung totoong hindi nagkaroon ng dredging sa nakalipas sa 10 taon sa nasabing lugar. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili live mula sa Malacanang. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.